Isang hapon, habang nagtutupi ang dalagang si Leonor, tinawag ito ng kanyang ina upang pumunta sa sala. Bitbit ang iba pang tupiin. Gulat at takot ang bumalot sa dalaga nang makita ang laman ng kanilang sala. Puno ito ng mga pagkain na nasa bilao at iba't ibang brand ng soft drinks, pati na rin ang dating kasintahan na si Eros at magulang nitong nakaupo sa kanilang sofa habang nakikipagtawanan sa kanyang ina. At kung titignan ay animoy walang galit sa pagitan nilang magkasintahan. Ay, hello po tita, tito, mahal. Ngiting bati ni Leonor sa magulang ni Eros. Hindi man ito gustong batiin ang dating kasintahan sa kanilang tawagan, ngunit hindi maaring malaman ng magulang nito na hiwalay na nga sila. Ang pamilya ni Eros ay may malaking parte sa negosyo ni Leonor. Ito kasi ang negosyo na itayo ni Leonor sa tulong pinansyal ng pamilya ni Eros noong unang 2 taon pa lamang nila sa kanilang relasyon. Their business is the fruit of their tender loving care for each other, that it's built with love, promises, and dreams, na kahit ang pangalan ng kanilang resto ay nakasunod pa sa combination ng pangalan nila. Eros plus Leonor equals error. Parang relasyon lang ng dalawa, syntax error. Kumbaga sa kumpanya ay shareholders ang pamilya ni Eros ng kanilang kilalang restaurant. 70% ay ang shares nito at 30% lamang ang sa kanila. Bagamat hindi sila sinisingil ng pamilya ng binata, tumatanaw pa rin ng malaking utang na loob ang pamilya ni Leonor at lalo na ang dalaga. Mula kasi nang itinayo ang restaurant ay nakakain na ng maayos at hindi na isang kahig, isang tuka ang pamilya nito. At nakapag-aral na uli ang kanyang mga kapatid. Bagamat malaki ang kita ng resto, sapat lamang upang suportahan ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral at pangkain sa pang-araw-araw. Umupo ang dalaga sa tabi ng kanyang ina na agad namang ikinataas ng kilay ng kanyang dating kasintahan na si Eros. Mare, akalain mo nga naman, sa haba ng posisyon, sa simbahan rin talaga ang tuluyan, no? Tatawa-tawang wika ng ina ni Eros habang lumilingon sa dalaga. Ano pong ibig ninyong sabihin, tita? Takang tanong naman ni Leonor sa ginang. Hindi ba ninyo napag-usapan ni Eros? Nagtatakang tanong ng ina ni Eros, sabay hampas sa anak. Mana ka talaga sa papa mo? Mahilig magsurpresa. Kinikilig pang sambit ng ginang. Aba, kanino pa ba magmamana, hindi ba? Galak na wika naman ng ama ni Eros. Nanliliit ang mga matang tumawa naman ang binata with matching pretty boy smile na akala mo ay isang modelo ng commercial ng Colgate sa sinambit ng ina. Hindi may pagkakaila ang gandang binata ni Eros. Chinito ito at makinis ang pagkaputi. Magaling rin itong pumorma. Naakalain mong isa itong main character sa K-drama. Yun nga lang, looks can be deceiving. Kung ano kasi ikinaputi ng ngipin at skin tone nito ay siya namang ikinaitim ng budhi ng binata. Kung hindi lamang isinambuhay ni Leonor ang sinabi ng dati niyang kaibigan na si Mariel na, magpapaloko ka rin naman, dapat sa pogi na. Hindi sana nagkandaleche-leche ang love life ng dalagang si Leonor. Ang ano po tita? Balik na katino ang tanong naman ni Leonor sa ginang na halos ayaw marinig ang animoy gustong iparating ng ginang. Nag-usap ang buong pamilya habang si Leonor naman ay halos mahihimatay na sa kanyang kinaupuan na may masamang titig kay Eros. Pinasaddahan ni Leonor ng tingin ang dating kasintahan na may pait sa mukha. Pogi nga, nabubuo naman ng red flag. Mahinang sambit ni Leonor. Agad naman lumingon si Eros nang marinig ang sinabi ni Leonor. Kanina lamang ay pinagtabi ito ng kanilang mga magulang upang magkausap at magdesisyon sa gustong mangyari sa kanilang kasal. Niyakap ni Eros sa bewang si Leonor at bumulong dito na nakangiti. May sinasabi ka? Wikan ni Eros na may diin.
May narinig ka ba? Balik namang tanong ni Leonor na nakangiti na may halong pangaasar. Hindi ako pinanganak kahapon, Leonor. Wika ni Eros na may halong inis sa tinig. May common sense ako. Kung pinanganak ka kahapon, edi sana nakadiaper ka ngayon. Balik namang sagot ni Leonor na may pahalik pa sa pisngi ng binata na akala mo ay nilalambing ito. Maya-maya lamang ay pinagsiklop ni Eros ang kanilang mga kamay at hinalikan ito ng paulit-ulit na nagbigay kilabot kay Leonor. Tita, ma, pa, susuluhin ko po muna si Leonor. Paalam ni Eros sa mga magulang. Mahal, dito muna tayo. Gusto kong kumain ng spaghetti. Please? Pag-iinarting wika naman ni Leonor. Lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang, ginagawa ito ni Leonor hindi upang magpabibo sa magiging asawa nito, kundi para makaligtas sa balak ni Eros na gawin sa kanya. Batid ni Leonor na inis na ito at ang paghalik nito sa kanyang kamay ay pagpapakitang tao lamang upang payagan silang mapag-isa. Sinusubukan mo ba talaga ako? Inis na tanong ni Eros pagkarating sa kwarto. Tinulak si Leonor sa pinto. Ang bang susuntukin nito. Gumuhit ang hapdi sa likod ng dalaga. Ngunit hindi nito po pwedeng ipakitang nasasaktan siya at mahina. Sa gilid ng higaan ni Leonor, nakapatong ang blade na ginamit niya pang ahit sa kanyang kilay. Agad itong kinuha ni Leonor at itinutok kay Eros. Subukan mo, sambit ni Leonor na may halong panunuya. Nang biglang kumatok ang ina ni Eros na nagbigay pagkakataon sa binata upang masuntok ang tiyan ni Leonor. Mga anak, picture tayo. Sa susunod na yan, makakapaghintay yan pagkatapos ng kasal. Wika ng ginang na may halong pangaasar kay Eros at Leonor. Opo, lalabas na po. Wika ni Leonor habang namimilipit sa sakit na nakaupo sa sahig. Okay lang ba kayo dyan? Nag-aalalang tanong ng ina ni Eros. Opo tita, natama lang pong paa ko sa sahig. May alinlangan sa sagot ni Leonor. Sige. Kaya niyo ba yan? O kailangan pa ako dyan sa loob? Pangungumpirma ng ginang sa pag-alala nito sa tono ng boses ng dalaga. Akin ka lang, tandaan mo yan. Pagbabanta ni Eros bago lumabas ng pinto. Pagkalabas ng binata ay agad na nilock ni Leonor ang pinto at umiiyak. 3 years ago, the relationship is full of flowers and chocolates, promises and dreams, until one day, Leonor found out na si Eros ay may secret affair with one of its co-workers. That's when they started facing the challenges na binigay ng Diyos. And that sucks. There's no perfect relationship. The flowers and chocolates have been turned to shades. Promises become broken and dreams become nightmares. Life is not full of butterflies or rainbows. The world is full of individuals with sins, and all you have to do is to survive, to continue living. 12:00 na rin nang matapos ang pagkakasundo ng pamilya. Mayroon ring mga kamag-anak na dumalo upang makibalita at i-congrats ang pamilya na animoy kasalan ng dalawa. Malapit kasi sa mga kamag-anak ang pamilya ni Leonor. Mula nung isang kahig, isang tuka pa lamang sila. Kaya naman, nang sila na ang makabawi-bawi sa buhay, talagang pinagbibigyan nila ang mga ito at isinasama sa bilang sa tuwing may okasyon sa tahanan nila. Talaga nga namang blood is thicker than water. Sa pagmamahal na kayang ihandog ng isang kamag-anak sa harap man ng mga pagsubok. Kaya talagang malaki ang pasasalamat ng dalaga sa kanilang mga kamag-anak, lalo na kila Aling Teresa at Mang Berting. Idagdag mo pa ang pinsan nitong si Alicia na madala sa kanilang bahay at tumulong sa resong minamanage ni Leonor. And where's my dear Leonor? Tanong ng ina ni Eros sa binata. Inside mommy, in her room po, and she's okay. Medyo masama lang po ang pakiramdam. But don't worry, nakainom na po siya ng medicine.
pagyayabang pangwika ni Eros. Good boy talaga itong anak ko. Napakaswerte ninyo sa isa't isa. Sambit naman ng ina ng binata at hinimas pa ang buhok ni Eros na animo isang 4 years old. Sa kabilang banda naman, tahimik na lamang na umiiyak sa isang sulok si Leonor habang nakatitig sa refleksyon sa salamin. Kaya ko to, sambit nito sa sarili at ngumiti. Awa at gulat naman ang mga mata ni Alicia habang nagtatago sa ilalim ng kama ng dalaga. Bago pa man kasi maghilaan ng dalawa sa silid ng dalaga, ay nauna na si Alicia para kuhaanin sana ng charger ang naiwan nito. Hilig kasi nito ang pagkuha ng mga litrato, lalo na at handaan at nagkakasayahan naman ang kanilang pamilya. Gusto man aluin ni Alicia ang pinsan na impit na umiiyak sa isang sulok ay hindi nito magawa sapagkat baka mag-iba ang trato nito sa kanya at mahiyas sa kanyang nalamang hidwaan sa pagitan ng dalawa. Ang alam kasi ng buong pamilya ay mahal na mahal nito ang isa't isa. Nagawa pa nitong bumuo ng restaurant na patok sa kanang lugar para na rin sa buuin nilang pamilya sa hinaharap at kasal na lamang ang kulang upang matawag itong mag-asawa. Awang-awa sa kinakaharap ng pinsan ay naalala nito ang balak ng mga magulang na si Aling Teresa at Mang Berting na tumira sa Baguio at doon manirahan at pinag-iisipan ang pwedeng hakbang sa kinakaharap nitong tagok sa buhay. Ngunit hindi ngayon kapag handa na ang dalaga at nasa tama ng panahon. Isang linggo bago ang naturang kasal ay nagkayayaan ang magkakaibigan na sina Shane, Catalina, Leonor at kanyang iba pang mga kaibigan na bumuo ng page out of boredom. Game kayo? Tanong ni Catalina sa makasama. Game! Sabay-sabay namang sagot nito. What about Leonor? Will she be joining us too? Kasi i-arrange ko na mga kailangan para sa ating new project. And of course, I need the finalists. Wika ni Caleb na agad naman sinugundahan ng hampas ni Shane sa ulo nito gamit ang makapal na clipboard. Finalist ka dyan. As if namang napakadami nating miyembro eh. Tayo-tayo magkakaibigan lang din naman. And just to tell you, yes, Leonor will be joining us. It's all for fun. Duh! And besides, we will have our rules for our girls to be safe. We will earn while playing. Mahaba namang litanya ni Catalina na kinatango naman ng iba pagsang-ayon sa mga sinabi nito. Uy sis, bis ka na. May photoshoot tayo. Wika ng kaibigan na si Catalina habang nag-aayos ng paligid ng bahay nito na magsisilbing studio sa gagawing project ng magkakaibigan. Ang Bride for Hire. Ang project para sa mga taong sawi at ang tanging kagustuhan ay ang saktan ang kanilang mga dating iniibig by marrying someone they don't know and of course, it's fake. Nakapagdesisyon na ang magkakaibigan na mag-overnight sa bahay ni Catalina na agad naman sinang-ayunan ni Shane at ni Eros para kay Leonor. Hindi kasi po pwedeng umalis si Leonor sa bahay nang walang paalam sa binata sapagkat baka magawa ito at bumuo pa ng iskandalo. At worse, baliktarin pa siya nito sa kanyang mga magulang at magulang nito. Abala sa pagluluto si Leonor. Habang tatawa-tawa namang nanonood si Shane at nag-e-edit ng ad si Catalina. Ito kasi ang committed sa kalokohan ng project nilang magbabarkada. Nagawa pa nitong magbayad para maboost ang engagement ng kanilang page at lumaki ang audience nito. Na-upload na rin nito ang picture ng bawat miyembro na pwedeng rentahan sa presyong negosyable. Habang nagtitipa ang dalagang si Catalina sa kanyang keyboard, ay tumunog ang message tone sa kanyang laptop. Agad naman nag-open ito ng dahilan pa nga ng paglalag ng kakarag-karag niyang netbook. Punyata naman oh, nasambit na lamang ni Catalina sa inis. Gulat na palingon naman ang dalawa sa kaibigan. Si Leonor na nagluluto ay nabitawan ang kutsilyo at si Shane naman napatigil sa pagtawa at nanlalaki ang mga matang napatingin sa kaibigan. Kahit kasi may pagkaloko-loko ito ay hindi ito ganon
kalapalamura sa harapan nila. Why? Takang tanong naman ni Catalina sa kinikilos ng dalawa. Wala. Napailing na lamang si Leonor at Shane at bumalik na sa kanilang ginagawa. Maya-maya pa ay biglang napatayo si Catalina na ikinagulat muli ng dalawa. Nagtitinalon ito habang sumisigaw ng yes at sinusuntok-suntok pa ang kamay sa hangin. Muling nagtinginan sina Shane at Leonor sabay akto na parang may tililing ang kaibigan. Umakto naman si Shane na takot sa ipinapakitang ugali nito. Leonor! Kya! Impit na kilig ni Catalina. Nanlalaki ang mga mata namang napatingin muli si Leonor kay Shane na humihingi ng tulong. Iling na lamang ang nasagot ni Shane na nangungusap ang mga matang wala siyang maitutulong sa kaibigan. May nag-book sa'yo! Sigaw ni Catalina, sabay talon. Meron? Patingin. Dali-daling nagsilapitan sina Shane at Leonor. Ang galing mo! Ikaw na talaga ang the best! Bigay kompleto naman ni Shane na akala mo ay hindi pinag-isipang may tililing na ang kaibigan kanina lamang ay parang nauulol na aso kung magalit. Pero ba't ako? Tanong naman ni Leonor. Bukod kasi sa kanila ay meron pang mga modelo silang kasama sa mga litrato na kanila ring mga barkada. Yun nga lang at silang tatlo ang pinaka-close sa isa't isa. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, maganda ka. Pangalan pa lang, kaakit-akit na. Para kang si Leonor Rivera ng ilustrado kung saan pinipilahan ng sinumang lalaking makakita sa ganda mo. At lalo na ang national hero na si Jose Rizal, te. Mabango kaya si Jose Rizal, parang sa K-drama. Wika naman ni Shane habang nagdi-daydream sa mga main character ng Chinese at Korean drama niyang pinapanood. Mahiya ka naman, te. Halos lulo mo na si Jose Rizal, no? Palapatol ka pala sa tenders, ha? Pangaasar naman ni Catalina kay Shane. Hoy, ineng, kung kaedad lang naman, masyadong to. Depensa naman ni Shane sa sinabi ng dalaga. O siya. Tama na ang pag-aaway. Kailan daw ba at anong kailangan dalhin? Awat naman ni Leonor sa dalawang kaibigan na si Catalina at Shane. Sigurado ka bang tamang address na binigay sa'yo? Tanong ni Catalina, isa sa mga kaibigan ni Leonor habang nagmamaneho. Oo naman, no. Anong akala mo sa'kin? Pabalik namang tanong ng pangaasar ni Leonor kay Catalina. Ba't parang pang-funeral to at hindi naman wedding reception? Nagtatakang tanong ni Catalina. Judgmental ka rin, no? Manahimik ka na nga at baka marinig ka pa ng may-ari nitong venue. Sambit ni Leonor na kinurot pa sa tagiliran si Catalina sa pagkapilya nito. Ang sinasabi ko lang naman, Leonor, hindi pa tapos si Catalina sa kanyang sasabihin ay inunahan na ito ni Leonor. Shh! Stop it, okay? Malaking hatian natin dito. Trust me. Wika pa ni Leonor na may pangaalok na fist bump sa kaibigan. Okay, basta mag-iingat ka, ha? Tumawag ka kapag may problema. Nag-aalala na bili ni Catalina na ikinatawa naman ni Leonor. Asus! Peke mo naman, te. If I know, hindi ka talaga nag-aalala. Bet mo lang ang hatian para sa 60-40. Che! Biro naman ni Leonor sa kaibigan. Bagamat hindi nila kasama si Shane sa pagpunta, ito ang nagmamonitor ng tracker at earphone para marinig ang nangyayari sa paligid sakaling may gawing masama ang groom ni Leonor. Ikaw naman, halata ba masyado? Tatawa-tawa ring biro ni Catalina. He, sabi na nga ba eh. O nga pala, pakiready na ang script para sa divorce. Baka mapatay pa ako ni Eros pag nalaman niyang kasal na ako sa ibang tao. Bilin ni Leonor habang kinakalkal ang kanyang Newports. Shh! It's your day today. Don't mind him. Sambit ng kaibigang si Catalina na siyang ikinatawa naman ni Shane sa linya.
Saksi si Catalina sa mga pasa at sugat na natatamo ni Leonor kay Eros sapagkat siya ang madalas na takbuhan nito at tagaktakip ng mga pasa nito para di makita ng ibang tao. Ngunit di batid ni Catalina kung bakit hindi pa rin ito maiwan ng tuluyan si Eros. Pinagsasabi mo malafokik lang to no, fake din. At the end of the day, sa demonyong yun pa rin ako matatali. Malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan ni Leonor sa dami ng kanyang problema. Che, remember, everything has a reason. May malaking balik lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay mo. Pagkatatag ka. At isa pa, di ba colorblind ka? May halong biro na pag-aalo naman ni Catalina sa kaibigan. We can do it. Sabay na sigaw ni Shane at Catalina. Habang naglalakad, papasok, pansin ni Leonor ang kakaibang disenyo na meron ang naturang wedding reception. Ganito ba talaga ang mayayaman? Wedding, pero funeral services ang design? Weird, ha? Weird ang taste. Bulong pa ni Leonor sa sarili. Lingon-lingon ang chandelier sa itaas ay siya namang paghinga ng maluwag ni Leonor. Today is the best day of my life. Malaki-laki ang kikitain ko dito. Ang dating Leonor na putyo-putyo, ngayon ay meron ng 100,000. Ngingiti-ngiting isip ni Leonor habang hinahaplos ang bulaklak ng kanyang nadaraanan na akala mo isang Disney princess kumakalakad. Excuse me po, ma'am. Lapit ang isang staff kay Leonor. Yes po. Agad namang bumalik sa westyo ang dalagang si Leonor at binigyan ng matamis na ngiti ang staff. Bawal po yan hawakan, ma'am. Nagdadalawang isip na sambit ang staff. Agad namang binitawan ni Leonor ang bulaklak at nag-peace sign. Sorry po. Sino nga pala sila? Tanong uli ng staff, sabay abot ng papel para papirmahan. Leonor Annalise Rivera. Taas na nasambit ni Leonor at saka dinala si Leonor sa isang room. This way, ma'am. Paintay na lang po ng instruction dito. Anya ng staff at umalis na. Maya-maya pa, kumatok pa ang isa sa mga staff at binuksan ng dahan-dahan ang pinto. Excuse me, ma'am. Regarding po sa setup. Oh yeah, what is it? Tanong naman ni Leonor habang hindi makatanggal tingin sa kanyang new set of nails na puros diamond ang design. Ma'am, mamaya po, medyo pa Snow White ang effect na naputol ang dapat ay sasabihin ng staff nang may biglang tumawag sa telepono nito. Shala, aklas Snow White effect pa nga. Papakis ka ba? Pangaasar naman ni Shane sa linya. Uy, makakatikim na ng halik na di pilit. Dagdag pang asar ng kaibigan si Catalina. Manahimik nga kayo, hindi ako papahalik no. Hindi naman mapigilang sumagot si Leonor Annalise na pabulong sa mga kaibigan sa kanyang earphone na suot. Ma'am, okay ka lang po? Nagtataka namang tanong ng staff. Hindi kasi halata nagsuot ng earphone ang dalaga dahil ito ay nabili pa galing sa isang online app kung saan ang disenyo ay eleganteng earrings na hindi mo nga naman talaga akalain na isang earphone. Yes po, sagot naman ni Leonor, sabay awkward na ngumiti. Maya-maya pa, habang naghihintay ang dalaga ay biglang may pinindot sa tenga ang kausap na staff, waring may kausap ito sa telepono. Oh yes, oo, papunta na. Basta ma'am ha, good luck, bye. Sambit nito, sabay nagmamadaling umalis sa harapan ng dalaga. Kung sinuswerte ka nga naman, may pa Snow White effect pa. Napaka-sweet naman itong mapapangasawa ko. Pogi kaya siya? Kapag pogi, siguro hindi na ako makikipag-divorce. Bulong pa ni Leonor sa sarili habang kinikilig na nagtitipa sa cellphone at nakalimutang may earphone pa sa tenga na naka-on. Ay, ang landi ni Leonor, sa ganitong pagkakataon pa talaga lumalabas?
Abate, gumaganyan ka na ha? Muling pangaasar ng dalawa. Nang may kumatok uli at pumasok na staff, bitbit ang isang kama na sakto sa laki niya at may disenyong mala Snow White nung ibinurol ito at halikan ng prinsipe sa mga labi. Tila nasa isang cartoon movie na ang kaibahan lamang ay meron siyang ibang taong minamahal at hindi ang prinsipeng sa kanya ay magliligtas. Ma'am, na-inform ka na po sa Snow White effect? Ready ka na po? Tanong ng staff kay Leonor. Ready na? Ano ba gagawin? Tanong ni Leonor na may ngiti sa mga labi. Higa ka na po ma'am, sambit pa ng staff. Ha? Nagtataka namang balik, tanong ni Leonor. Naguguluhan sa gustong iparating ng staff na nasa kanyang harapan. Snow White effect po, paglilinaw naman ng staff, sabay na tawa ng kaunti sa kanya. Oh yeah, Snow White effect, sagot naman ni Leonor na natawa rin sa biglang pagkalito. Hinubad muna nito ang bracelet na suot. Isinilid sa loob ng kanyang bag at humiga na. Pikit ka po ma'am, utos uli ng staff sa malambing na tono. Ha? Pikit? Nagtatakang tanong ni Leonor. Ikakasal na ka pikit? Tanong pa ni Leonor sa staff. Snow White effect po, sambit uli ng staff. Oh, that explained it okay? Okay, we'll do that. Anong Leonor at pumikit ng mariin. Ay, dream come true na nga eh. Mala fairy tale pa. Para ako naka-premium sa langit, tapos mukhang mabango, masarap, at pogi pa mapapangasawa ko sa bongga ng venue na to with staff. My God, yung kilig ko, hindi ko na Ma'am, huwag ka po mag-smile. Binatural po, yung parang natutulog lang. Bulong ng staff kay Leonor habang tunog-tunog ang gulong na hinigaan ni Leonor na umaandar. Nag-thumbs up naman si Leonor para ipaalam dito na nakuha niya ang gustong iparating ng staff tulad na napag-usapan. Bago pa man ang araw na itinakdang kasal ay nabili na si Leonor na magtanong-tanong sa dapat na gawin. Unti-unting idinilat ni Leonor ang isang mata para sana makita ang paligid. Ngunit napabalik agad sa pagkapikit na makita ang liwanag na tutok kay Leonor. Maya-maya pa ay narinig na nito ang mga nagiiyakan at hagulgol sa paligid. Ang syala ng role-playing, talagang may pag-iyak effect. Effort kong effort. Komento ni Catalina sa linya na agad pinigilan ni Shane. Shh! Baka di makapag-focus si Leonor. Suway nito sa kaibigan. Hindi na lamang pinansin ng dalagang si Leonor ang dalawa at pinagkatauhan ang napag-usapan. Ang OA naman ng mga tao dito umakting, sambit ni Leonor sa kanyang isipan. Ma'am, buti napapayag po kayo sa ganitong setup. Ang usap-usapan po kasi, binayaran pa daw po kayo ng malaki. Mga magkano po binayad sa inyo ma'am? Panigurado, bilyon ma'am no? Hindi po sa minamali ko kayo ma'am ha, pero totoo po bang dati po kayong babaeng nagbibigay aloy sa mga kalalakihan? Pangungulit ng staff sa dalagang nakaratay sa animoy isang patay. Chismosa rin palang tauhan ng mga mayayaman no? Akala ko confidential lahat ng galaw nila. Mga otsisero at otsisera rin pala. Komento naman ni Shane sa linya. Pinagsasabi ng babaeng to, bilyon? Bayaran? Wala pa nga akong natatanggap ng 5 duling. Nakakunot noong isip ni Leonor. Bawat ramdam ni Leonor na may papalapit o tunog ng sapatos na papalapit ay agad itong binabago ang ekspresyon ng mukha upang maging natural at mapayapang katulad ni Snow White. At saka isa pa ma'am, galingan niyo pag-acting ma'am ha. Kung hindi, gigilitan tayong lahat ng ulo ni Sir Lias. Pag nakita mo si Sir Lias ma'am, wag sana tumululaway niyo ha. Pero sa bagay ma'am, nakapikit ka. Paano mo makikita? Galingan mo sa pagkukunwari ma'am ha. Sa'yo nakasalalay ang buhay ng mga tao dito. Pera na lang sa mga wala talagang alam. Daldal pa ng staff na nagbigay interes kay Leonor
para makinig. At saka ma'am, totoo ba na? Hindi pa man tapos ang isa sa mga tauhan na kumakausap sa kanya ay tinawag na ito ang iba pa nitong kasamahan. Papunta na si Boss Lias! Takot at pagkagulat ang namayinis sa loob ng silid. Kabado ang lahat at nagmamadali ang mga yapak ng paa. Tanging tunog lamang ang basihan ni Leonor sa pagsisimula ng seremonya. Biglang tumahimik ang paligid. Rinig sa hininga ng bawat isa ang kaba at takot sa taong dumating. Kailan ba ko didilat? Diyos ko naman. Tanong ni Leonor sa sarili. Inip na inip sa pagkakapikit, dala na rin ang antok na bigay na ilaw ng tutok sa kanyang mukha. Kasal naman to, ba't parang pampatay? Una, itong reception. Pangalawa, itong pahiga-higa. Snow White effect. Mas gusto ko pa yung kay Rose na Sleeping Beauty. Parang medyo mas madrama naman. Natigilan si Leonor sa pag-iisip nang malalim na makarinig siya ng yapak at makaamoy ng pabango ng isang lalaki. Shit! Ang bango! Amoy pogi! Ani pa ni Leonor sa kanyang isip. Kulang na lamang ay tumili si Leonor para maibsan ang dinaramdam na kilig. Lingid sa kaalaman ni Leonor ay hindi tunay na kasalan ang kanyang napuntahan. Palabas lamang ang Snow White effect ng tauhan ni Mariska, ang tunay na kasintahan ng inakala nilang groom na si Lias Ray Abraham, upang mapapayag ang walang muwang na si Leonor sa pagpapanggap na ang dapat na nakahimlay ay ang kasintahan ni Lias na natagpo ang palutang-lutang sa kaligitnaan ng dagat sa Davao at may tama na mga baril sa dibdib. Ang kasintahan ni Lias na si Asunta Mariska ay isang Italian former beauty queen and current leader ng Neapolitan Camorra, isang mafia group sa bansang Italia. Sa kasamaang palad ay malaki ang pagkakahawig ni Asunta at Leonor na siyang naging dahilan na pagpili nila dito. Naalala ng dalaga ang bili ng isa sa mga staff na sa kanyang nakasalalay ang buhay ng mga ito. Sino ba yung Lias na yan? At para namang presidente ng kung anong organisasyon para katakutan? Sambit ni Leonor sa kanyang sarili. Napatigil ang dalaga na makaramdam siya ng kamay na humahawak sa kanyang mukha. Shit! Ang tigas at ang bango! Impit na kilig nito sa sarili. Oh God! Please, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Sambit pa ni Leonor sa kanyang isipan. Small world. Iniwang wika ni Lias at maya-maya pa ay umalis na. Pinalitan naman ng iba't ibang taong dumalo. Mayroong tumulo ang luwas sa kanyang mata na sana ay luha lang talaga. Lingid sa kaalaman ni Lias ay hindi niya tunay na kasintahan ang nasa harap ng kanyang pinagluluksa. Ang babaeng kanyang iniiyakan ay malayo at hindi ang babaeng kanyang minamahal. Dala ng antok sa tahimik na lugar, komportableng higaan at malambot na unan ay walang sabi-sabing nakatulog si Leonor. Ilang oras bago nagising ang dalaga at takang tumingin sa paligid. Ano yun? Dali-daling bangon ni Leonor mula sa pagkakahiga sa kabaong. Agad na pabangon si Leonor at bumugad ang nag-aayos ng mga staff. Ang ingay nagmula sa natumbang mga upuan na nasagi ng isa sa mga tauhan na nasabing funeral services. Ang galing mo dun, ma'am. Bilib na ako sa'yo. Proud na sambit ng staff na dumaldaldal sa kanya kanina. Tapos na ang kasal? Nagtatakang tanong ni Leonor. Gulo-gulo ang buhok at gusot-gusot ang damit. Tungkol po dyan, punta na lang po kayo sa office. Nag-aalangan na sagot ng staff. Pagdating sa office ay agad na inabot ng isang staff ang attache case na walang sabi-sabi kay Leonor. Ma'am, may tanong lang sana ako. Nakangiting sambit nito habang unti-unting binubuksan ang attache case. Zip your mouth shut or you will get shot. Banta ng head at bumalik na sa ginagawa. Mapagbiro po pala kayo, ma'am. Nice joke po. Wika ni Leonor
sa head at binuksan na ng tuluyan ang attache case na inabot nito. This is more than I asked for. It's strange. Maya-maya pa ay may nalaglag na papel sa paanan ni Leonor at nakasulat ang mga salitang, "Sorry, meet me at the toilet. They are watching." Sige po, dito na po ako. Salamat po. Nangangatog na nagpaalam si Leonor, takot sa kaalaman na may nakatingin sa bawat kilos nila at isang maling kilos lamang ay maaaring mapahamak ang mga ito. Ano ba tong pinasok ko? Sambit ni Leonor sa kanyang sarili. Hey Leonor, sorry I got sleep. Kamusta? Ani ni Catalina. Me too. Ano nang balita? Tanong rin ni Shane sa kaibigan. We'll talk to you later. Please stand by. I'm done and I don't know what's happening. Takot na bumulong si Leonor sa linya at umaaktong kumakanta habang naglalakad papuntang banyo. Nagmamadaling tunog na lamang ang narinig ng dalaga mula sa kabilang linya. Agad-agad naman na pumunta si Leonor sa restroom at doon nag-intay. Maya-maya pa ay dumating na ang head na nanghihingi ng pasensya. Ma'am, we are really sorry. I hope you understand. Earlier, palabas lang po ang kasal. Ani ng staff. Oo, alam ko. Kaya nga po ako nandito, di ba? Nagtatakang tanong ni Leonor. Funeral po na puntahan niyo, ma'am. Hindi po kasal. Nagdadalawang isip ang sambit ng head staff. Funeral? Paano? Nino? Gulat na tanong ni Leonor. Lingalingang tumingin sa paligid ang staff at nagpaliwanag kay Leonor. Tulalang naglalakad pa uwi ang dalagang si Leonor, bitbit ang malaking eco bag na may lamang attache case. Nang biglang magsalita si Catalina sa linya nito. Leonor, huwag kang magugulat ha. Wika ni Catalina. Kotang-kota ng gulat ko ngayong araw. Di pa ba tapos? Bulong naman ito sa kausap. Ayon sa staff, Abraham family ay kilalang wealthy family sa New York. Wikang muli ng kaibigan. Tama ng reto mo. Sa susunod na akong magbo-boyfriend, madami akong problema ngayon. Sagot naman ni Leonor sa kaibigan at dahan-dahang naglalakad na akala mo'y isang, Hindi gaga! Yung boyfriend na pinoportray mong patay kanina, anak ng kilalang Abraham crime family sa Italy. Ang Abraham na alleged boyfriend mo. Siya lang naman ang boss. At ito pa, kaya ikaw ang napili nila dahil kamukhang kamukha mo si Asunta Mariska. Si Asunta na ex ni Abraham na former beauty queen at boss rin ng isang mafia gang or anything na mas boss sa Italy. Patay ka, te! Check mo, nag-send ako ng photo. Umalis ka na agad dyan, papunta na si Catalina. Nagmamadaling wika ni Shane sa linya. Takot sa maaring mangyari sa kaibigan. Dali-daling pinaalis ang kaibigang si Catalina para sunduin ito. Hindi lamang kasi konsensya ang maaaring maramdaman ng mga to kung sakaling may mangyaring masama sa kaibigan, kundi pagluluksa, sapagkat matatalik na magkaibigan na kapatid na ang turingan. Patay nga! Natulalang wika na lamang ni Leonor. Dali-daling sumakay si Leonor pagkarating ni Catalina. Hindi pa man huminto ay bukas na ang pintuan ng kotse nito na agad namang tinalunan ni Leonor. Aba, mala action star tayo ngayon ah. Gaga, wala na bang ibibilis to? May nakasunod sa atin. Baka maabutan tayo. Nagmamadaling wika ni Leonor habang lilinga-linga sa likuran. Yay, Captain! Dati yatang racer champion to, no? Brace yourself, Han. Here I come! Sabay harurot ni Catalina sa kotseng minamaneho nito. Maya't maya namang lumilingon si Leonor sa likod upang tignan kung nakasunod pa ang kotseng kaninang humahabol sa kanila. Ganyan ba talagang pamilya ng pogi na yon? Parang isang barilang sa atin, tegi na tayo? Dala ng takot ng wika ni Leonor. Sure ka bang si Pogi ang nagpapahabol sa atin? Base sa nag-book sa'yo,
Mukhang na biktimo pa ang kilalang mafia. Wika naman ni Catalina. Nang mailigaw ang naturang sasakyan na kanina sa kanila ay humahabol, diretsong umuwi si Leonor at pinag-impake na ni Catalina. Susunduin kita mamayang 2 p.m. Mag-impake ka na. Masyadong delikado. Paalala ni Catalina sabay paharurot ng sasakyan. Habang nag-iimpake ng gamit ay pumasok ang pinsan nitong si Alicia. Saktong bitbit ang mga gamit at araw ng paglipat nito sa Baguio upang doon manirahan. Gulat naman itong napatingin kay Leonor at sa bagahe nito. "San punta mo?" Gulat na tanong ni Alicia sa pinsang si Leonor. "Kahit saan, sabay na tayo." Simpleng wika nito at nag-ayos na uli ng gamit. Hindi na ito nag-atubili pang magpaliwanag at magdalawang isip samahan siya dalhin ng kanyang mga paa. Hindi lamang mapahamak ang sarili at kanyang pinakamamahal na pamilya. Saan ba punta mo?" Kulit na tanong ni Alicia. "Wag na maraming tanong. Kung saan kayo ni tita, sasama ako. Ako na ang bahala sa masasakyan." Inis na sagot ni Leonor. Hindi man ito sinasadyang magsungit sa nakababatang pinsan ay hindi nito iyon inisip sa pagmamadali. Sige, sasabihan ko si nanay." Utal ng wika ng pinsang si Alicia. Habang nasa biyahe, tulalang nakatitig sa kawalan ang dalagang si Leonor na ikinakabahan naman ng tiya at tiyo nito. Ang paalam kasi niya sa mga ito ay sasama siya upang magbakasyon pansamantala. Binilinan niya rin ang mga ito na huwag sabihin sa kahit na sino man sa San Agustin sa kanilang lugar kung nasan sila paparoon. Pwera na lamang sa kanyang mga magulang at kapatid. Ang akala naman ng mga ito ay tinatakasan ng dalaga si Eros na kasintahan nito. Batid kasi sa mga mata ng dalaga na hindi talaga ito masaya sa piling ng binata. Minsan rin nakwento ni Alicia sa kanila ang ginagawang pananakit ni Eros sa pinsan. Ngunit wala silang magawa at hindi sila po pwedeng mangialam sa problema ng pamilya. Sa loob ng 5 taon, naging sekretarya ang dalaga ng isang kilalang pineapple farm sa Baguio, sa ilalim ng kilalang CEO na si Silvio Luis. Nag-alala man sa magulang, ngunit hindi ligtas na bumalik sa San Agustin ang dalaga. Miss na miss man niya ang kanyang mga magulang at kapatid, lalo na ang kanyang mga matalik na kaibigan. Wala siyang magawa sapagkat para sa kanya ay hindi pa rin ito ang tamang panahon para kaharapin ang problemang kanyang pinasok. 4 na taon na ang nakakalipas. "Totoo bang may anak si Ma'am Annalise?" Tanong ni Alicia sa matatandang kasama. "Yun nga ang sabi na nakakarami. Pero kung titignan, hindi mahalatang naglabas na ito ng 2 supling." Wika naman ni Mang Berting, ang matagal na ring katiwala sa pineapple farm. "Tama ka dyan, Berting. Sa ganda at kinis ni Ma'am Annalise, wari, isa siyang anghel na bumaba sa langit." Bulungan pa ng mga tauhan sa farm. Tahimik namang nakangiti si Aling Teresa at pinagmamasdan ang pamangkin na ubod ng ganda. Pagkarating kasi nila sa Baguio, umiiyak itong nanghingi ito ng paumanhin na lalayo ito ng tirahan at magkita man sila ay hindi siya babatiin. Hindi man alam ng matanda ang gustong iparating ng dalaga. Initindi niya ito at ng kanyang pamilya. Gusto man aluin at tulungan ng tiya ang kanyang mahal na pamangkin. Hindi magawa nito. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Napakalaking problema ng dalaga. "Ano nga uli ang buong pangalan ng magandang dalagang yan?" Sabat naman ni Lias sa mga tauhan na animoy hindi napansin ang kanyang pagdating at sinagot pa nga ito ni Berting ng "Leonor Annalise Rivera." Proud namang sambit ni Mang Berting. "Napakagandang pangalan." Manghanaw wika ni Lias na kinatanguan naman ng mga tauhan na naging dahilan ng paglingon ng mga ito. Agad na lamig ang kamay ni na Mang Berting, Alicia at Nanay Teresa sa gulat rito. Agad na payuko ang tatlo at kabadong nag-angat ng ulo. "Ay sir, ikaw po pala yan. Pasensya na po." Wika ni Manang Teresa at agad na silang nagsialisan
para bumalik na sa kanila kanya-kanyang pwesto sa farm. Hindi naman pinansin ni Elias ang kasalanan na gawa ng kanyang mga tauhan. Bagkus, nagpapasalamat pa siya rito sapagkat nahanap na niya ang babaeng kanyang matagal na pinaghahanap at gustong makita. Sa liit nga naman ng mundo, talagang sa kanilang kumpanya pa nagtatrabaho ang babaeng bumuo at sumira sa kanyang natutulog na puso. Dati nagmamanage ng pineapple farm ang kanyang kapatid na si Silveo at siya naman ang nagpaiwanan sapagkat gaganapin ang honeymoon nito sa asawang si Rain sa ibang bansa. Biro pa nga nito na dapat sa pagbalik ng kapatid ay uwian siya ng 2 bata. Kinabukasan, ganadong pumasok si Elias, hindi para mag-manage ng trabaho, kundi para makita ang babaeng bumihag ng kanyang puso. Ngunit bago pa man ay kailangan niyang siguraduhin na ito ang babaeng kanyang matagal na hinahanap. Hinahalughog ni Elias ang bawat impormasyon ng empleyado sa farm. Dito ay nakita niya ang impormasyon nila Mang Berting, Nanay Teresa at Alicia at ang panghuli ay ang biodata ni Annalise. Leonor Annalise Rivera? Ikaw nga, sambit ni Elias sa pangalan ni Annalise. Himas-himas ang baba nito at nag-iisip, maya-maya pa, hindi pa man tapos sa pag-i-scan na impormasyon ng dalaga ay agad na pumasok si Mang Berting. Sir, paparating na po ang fertilizer. Kailangan po ng perma niyo sa baba. Wika ni Mang Berting na agad yumuko at binaba ang sombrero bilang pagrespeto sa taong sa kanila ay nagpapasweldo. Anak ng titing! Gulat na wika naman ni Elias na nabitawan pa nga ang papel ni Annalise at lumipad sa harapan ni Mang Berting. Dinampot naman ito ni Mang Berting at binasa. Sumiwang ang ngiti sa mga labi nito at mapunuyang tinignan ang binata. Type mo, sir? Mapang-asar na tanong ni Mang Berting sa binata. Natahimik naman ang binata at hindi mapigil ang mapangiti sabay sabi ng, Hindi ho, Mang Berting. Kinikilala ko lamang ang aking mga magiging empleyado pansamantala habang wala ang aking kapatid. Tignan niyo ho at andirito rin sa aking mesa ang mga impormasyon niyo. Depensang wika naman ni Elias sa matanda. Tumango-tango naman ito habang nakangiti at inabot sa kanyang mesa ang biodata ng dalaga. Sige po sir, sabi niyo po eh. Bababa na po ako. Kamot ulong wika ni Mang Berting habang nakangiti. O siya, at ako'y bababa na rin po. Saad naman ni Elias na hanggang ngayon namumula pa rin sa depensa kanyang sinambit at kinautal pa. Nauna nang lumabas si Mang Berting sa opisina at maya-maya pa ay hagalpak na tawa ng matandang na mayani ang narinig ni Elias mula sa lamesa na dagdagan pula sa mukha nito na animoy nakakain ng maraming sili. Hindi pa man tapos sa pagliligpit ng mga papeles ay muling may kumatok sa pinto. Sir? Wika ng boses babae sa labas ng pinto. Hindi pa man nakikita ay hula nitong si Alicia ang babaeng kumakatok sa pinto. Yes, Alicia, tanong ni Elias habang nakatilikod na nag-aayos ng necktie at naghahanda na sa pag-alis. Good morning, sir. I am Sir Silveo Secretary. I'm Leonor Annalise Rivera, not Alicia po. Taas daw namang wika ni Annalise. Sabay nagulat ang dalawa nang humarap si Elias sa dalaga na sa pananaw ng dalaga, gulat at takot ng kanyang nadarama. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang kambal na anak. Agad na umayos ng tayo si Annalise at pilit nilalagay sa likod ang bracelet na bigay nito nung sila'y unang nakakilala. Isasend ko na lang po sa email nyo ang sales this month para na rin po ma-review nyo. And can I ask for your email and password, sir? Password? Takang ulit ni Elias sa sinabi ng dalaga. Contact number po, sir, in case na may emergency po dito sa kumpanya. Utal-utal na sambit ni Annalise. Please, sana hindi niya ako makilala. Dasal nito sa sarili habang nakayuko at hindi matingnan sa mata ni Elias. Emergency ba talaga?
Annalise? Wika nito na dahan-dahan pang lumapit sa sekretarya habang niluluwagan ang necktie na kaninang inaayos nito. Shit, nakilala niya ako. Sambit nito sa sarili at inpit na lamang na napapikit. Bagamat glass ang buong division ng opisina ni Lias, tinted ito at hindi nakikita ng mga tao sa labas ang nagaganap sa loob nito. Nang makalapit kay Annalise, dahan-dahan itong iningat ang mukha ng dalaga. Napilitan namang lumilat ang dalaga na pinagkakatitigan ang mata ng taong nagbigay ng 2 mapagmahal na supling sa kanya. Sa pangulila, walang atubing hinalikan ni Lias ang babaeng sinisigaw ng kanyang puso. Bagamat hindi nito alam ang bunga ng kanilang saglit na pagmamahalan at pagkahulog sa isa't isa. Hindi alintana ng 2 ang oras. Nagpatianod naman si Annalise sa matamis at puno ng pagmamahal na halik nito. Nangangatog pang napayakap ito sa batok ng binata at nyam-nyam ang bawat oras na sila lamang 2 ang magkasama. Nang tumigil ang binata, pinagkatitigan nitong muli si Annalise sa mga mata. Alalay pa rin ang braso sa mga bewang nito. Bigla itong tinulak ng dalaga. Hindi makapaniwala sa nangyari. Natulak ni Annalise ang binatang si Lias sa sobrang hiya at gulo sa nararamdaman. Agad itong nagtatakbo palabas at nagtago sa isa sa mga restroom malapit dito. Naiwan namang nakatanga si Lias, hawak ang mga labi at pilit inaalala ang nangyari sa kanila ni Annalise. Nagtataka man sa tinuran nito, nagpatuloy itong nakangiti na lumabas sa silid at tumungo sa sinabi sa kanya ni Mang Berting. Ilang araw ang lumipas, hindi na muling nakita ni Lias si Annalise. Napag-alaman na lamang nito na nag-resign na ang dalaga sa pagiging sekretarya sa ilang taon nitong pamamalagi sa farm. At direkta na rin itong kinausap ang dating amo sa usapin ng pagre-resign. 4 na taon ang nakalipas sa araw ng pagluluksa ng binata. Napag-alaman nito na hindi ang kanyang nobya ang nakahimlay sa kabaong. Batid rin ni Lias na bago pa man ang kanyang itinakdang kasal ay hindi sila aabot sa altar, sapagkat iba na ang pinapahiwatig ng nobya nito. Madalas na ito makipaghiwalay at mag-out of town without him, knowing kung saan man ito tutungo. Nag-hire din ang binata ng kilalang private investigator at napag-alaman niyang meron itong kinakasamang Italian billionaire. Pilit man iniintindi ni Lias ang sitwasyon sapagkat papalubog ang kanilang kumpanya sa mga panahong iyon at paulit-ulit itong pinapatawad ang kasintahan sa paulit-ulit rin siyang niloloko nito. Dumating pa nga sa puntong sa sobrang kalasingan at pagkabighanin sa babaeng nakilala sa club ng kahawig ng kasintahang si Mariska, agad nahulog ang loob nito. Mala Mariska man ang ganda nito ay full package naman ang dalaga. Bukod sa soft-spoken nito, hindi rin ito easy to get. Ilang beses niya itong kinulit, kausapin lamang siya nito na umabot sa sayawan at sa gabing puno ng pagmamahalan. Saglit na pagmamahalan. Una pa lamang, nabalitaan ni Lias na namatay sa aksidente ang nobya. Nag-doubt na ang binata. Ngunit isinantabi niya ang pag-iisip ng masama at baka nga tama totoo ang balita. At isa pa, mahal niya pa rin ang taong palagi siyang niloloko. Napag-alaman rin ni Lias na ipinahabol ang tauhan ni Mariska ang sinasakyan ni Annalise. Ngunit agad rin itong nakatakas, kaya agad niyang ipinahanap si Mariska at siya mismo ang tumapos sa relasyong pilit na tinatakbuhan nito. Ngunit hanggang doon lamang ang kanyang nalaman. Sa 4 na taon, pilit niyang pinahahanap ang dalaga, hindi para saktan ito o hulihin, kundi para ituloy ang pagmamahalan ng kanilang isang gabing pinagsaluhan. Saglit man ang kanilang pagkakilala, ngunit ibang tibok ang naramdaman ng binata nang magkausap sila. Kaya naman, ngayong alam na niya kung saan ito namamalagi ay, hindi na niya papakawalan pa ang babaeng bumihag ng kanyang puso.
Annalise? Tawag ni Lias sa babaeng kanyang matagal nang ginahanap. Sir Lias? May takot na wika naman ni Annalise. Sa gulat ay nabitawan ni Leonor ang dalang mga kahoy na gagamitin sana pangsiga nito. Unang kita pa lamang ni Leonor sa binata ay pamilyar na ito. Ngunit hindi niya agad napagtanto na ang lalaking kanyang niloko na may pangalang Lias ay ang kilalang mamatay tao at ang kanyang nakasayaw na pinagbigyan ng berhen ng katawan niya ay iisa. Papa? Wika ng batang babaeng nagdiningning ang mga matang nakatingin kay Lias. Papa? Wika ni Lias, ngunit biglang pinutol ni Annalise ang dapat na sasabihin nito. Halika na babies, let's eat na. Wika naman ni Leonor sa anak sa malambing na boses. Umuwi na si Papa? Wika naman ng isang batang lalaki na sa tansya ni Lias ay nasa 4 na taon. Pupungas-pungas pa ito ng mga mata at nakangiti. 5 taon na ang nakakaraan na magkakayayaan ang magkakaibigan na mag-clubbing. Hilig kasi sa mga ito ang mag-boys hunting na madalas namang tanggihan ni Leonor mula na maging magkarelasyon sila ni Eros. Oh, baka tumanggi ka naman Leonora. Yung mga ganyang problema, hindi na dadaan sa motivational quotes yan. Wika ni Shane na napairap na lamang sa hangin. Huwag kang magpapakalulong sa kalungkutan mo sa pamabae ni Eros, girl. Lumaban ka! Dagdag pa ni Shane na tumayo at kinuha ang mga kamay ni Leonor upang hikayatin itong sumayaw. Nagpatianod na lamang si Leonor na sinundan din ni Catalina ng mga salita. Tama! Lumaban ka, girl. Kailangan mo ng pampalakas ng loob. Kaya ano pang hinihintay mo? Puna ng enerhiyang wika ni Catalina. O siya, pero hindi ako iinom ha? Paninigurado namang tanong ni Leonor. Tuwing aayain kasi ito ng mga kaibigan, pinipilit nila itong painumin para malabas ang mga kinikimkim nito. Sabi mo wika ni Catalina na nagawa pang makipag-high five kay Shane. I cannot afford to lose him. Wika ni Leonor habang mangyak-ngiyak na nakatitig sa iniinom nitong tubig. Ote, kalma. Tubig palang iniinom mo. Feeling mo ata, Jean? Pangaasar naman ni Catalina kay Leonor. At saka sis, nahuli mo na nga diba? Binugbog ka pa. Panggatong naman ni Shane habang pilit na kinukulot ang buhok ng kaibigan. Nabigla lang siguro. Diba, gano'n naman ang mga lalaki? In denial na sagot naman ni Leonor. Di mo sure? Sabay na wika ni Shane at Catalina na sinundan ng tawa ng mga ito. O sige, sabihin na nating nabigla. What about sa pambabae niya? Panguhuli na magkaibigan kay Leonor. Kilala kasi nila itong in love sa dati nitong kasintahan na si Eros na kahit masama at hindi tama, mabuti sa paningin nito. Ika nga nila, love is blind. You don't see it. You don't hear what people are saying. You don't see what you are doing and all you see is the person in front of you. The person you are in love with. It's reasonable naman. Tanggal ni Leonor sa pagkakapulupot ni Shane sa buhok nito at pinagdidiinang gawing tama ang maling nagawa ng dating minamahal. What? When did cheating become valid? Kailan pa? Gigil na tanong ni Shane habang hatak-hatak ang buhok na ginulo ni Leonor. Aray? Hindi ko na ibibigay needs niya. Reasonable yun. Ang sexual needs ng isang lalaki ay parang pangailangan ng pagkain at tubig, no? As per my research from Mr. Google, for men, doing sex, lower stress, blood pressure, and pain. It should be no surprise that sex will also help with longevity. At ito pa, may article din sa Fox News na ang sabi, men who orgasm 2 times a week have a 50% lower chance of mortality than those who climax 1 time per month. And also, taas noong paliwanag ni Leonor kung iba ang makakarinig ay aakalain mong isang bihasang professor sa isang kilalang university kung mag-lecture ng kanya mga estudyante. Saglit nga, red flag na nga siya te. Colorblind ka ba?
Naiinis na tanong ni Shane, gigil sa lakas ng pananampalataya ni Leonor sa santong kasintahan nito. Ano ngayon kung red flag siya? In China, red symbolizes luck, joy, and happiness. Taas noong sagot ni Leonor. Ewan ko sa'yo, makasayaw na nga lang. Come on Kat, let's hunt. Iwan na natin yung isang yan dyan. Magpakalulong ka sa kagagahan mo. Ewan ko sa'yo. Aya ni Shane kay Catalina. Don't you think it's too mean to wish someone na nagluluksa? Nag-alalang tanong naman ni Catalina kay Shane. Anong minte? Kailangan niya yan nang maliwanagan siya. Nakita mo, pinagalaban pa ex yang bulok. Luck, joy, happiness. Kulang na nga lang, mag-itim siya ngayon kakaiyak niya. Wika ni Shane, inis sa pinagsasabi ng dalaga. Kayo talagang dalawa? Iling na lamang ang naisagot ni Catalina sa ikinikilos ng mga ito. Sa kabilang banda naman, habang umiinom mag-isa, tanaw-tanaw ni Leonor mula sa malayo sina Shane at Catalina na masayang nagsasayaw kasama mga taong kakilala lang ng mga ito. Bili ng dalawa na uminom si Leonor hanggang gusto nito at sila ang magbabayad gamit ang VIP card ng kuya ni Shane. Ang mga gagang to, ang sabi magiinom kami. Ang ending, ako lang naiwan mag-isa dito. Wika pa ni Leonor sa kanyang sarili habang nakatanaw sa dalawang kaibigan. Why don't you just join them? It's more fun if you will socialize. After all, no man is an island. Wika ng katabing estranghero. Nah, I'm not interested in boys hunting. Sagot naman ni Leonor sa nagsalita. Nang biglang mapagtanto na mayroon siyang kausap, agad na lumingon ang dalaga sa kaharap at nagulat. Nakaupo paharap sa kanya ang isang estranghero. Balot man ang binata ng hoodie, hindi kayang itago nito ang aking gandang lalaki ng estranghero. Matangkad, mabango, maputi na halos nagkakulay berde na ang ugat nito at higit sa lahat ay matangkad. Who are you? Never mind. Iling ni Leonor at binalik ang pansin sa iniinom na parang blue lemonade lang naman. Ano ba to? Kanina pa ako umiinom, hindi naman ako malasing-lasing. Kuya bartender, ano bang pinakamalakas niyo dyan? Isa nga, reklamo ni Leonor sa bartender. Meron ba kayo dyan, yung sa kanta ni Tony Fowler? Tanong ni Leonor sa bartender. Sabay tayo sa kinaupuan at sumayaw na akala mo ay isang rapper kung umasta. Suot-suot ang mahabang palda at hapit nitong crop top shirt na may tatak na pang God bless. Yung ako'y tahimik lang sa umpisa, kahit di mo ko pilitin, malasing mo lang ako agad sasama, kahit di mo ko akitin. Kuya, meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Kanta Leonor sa hindi makilalang boses. Lingid sa kaalaman ng dalaga na ang iniinom nitong blue lemonade kanina pa ay blue sky na mayroong 70% alcohol content. Malayo sa madalas nitong iniinom na Sunmig na mayroong 5% alcohol content kasama mga kaibigan. Agad namang tumayo ang binatang estranghero at ibinababa ang dalaga na ani mo'y magkarelasyon ang mga ito. Ano ba? Can you please leave me alone? Cause I don't talk to strangers. Dagdag pa ni Leonor sa mataray na boses upang lumayo ang lalaki at bumalik sa pagkakaupo. I'm Ray by the way. Wika naman ni Ray sa malalim na boses at inilahad ang kamay upang makipagkilala. Annalise, wala sa wesyo namang sagot ng dalaga habang iningitian ang dalawang kaibigan sa ground. Gotcha, I guess we're not strangers anymore. Wika ni Ray na natawa pa ng bahagya sa walang kamalaya ng dalaga. Masamang tingin naman ang ipinukol ni Leonor kay Ray at ngumiti ng pagkatamis-tamis. I'm out, wika ni Leonor, aka Annalise na ipinagtaka naman ni Ray. Out? What do you mean out? Nagtatakang tanong ni Ray. Hindi makuha ang gustong iparating ng dalagang kanina papalinga-linga sa paligid nang hindi matanaw ang dalawang kaibigan mula sa pwesto ng mga ito. Out for boys hunting? I'm not here for that. Simpleng wika ni Leonor na hindi pa rin tumitingin kay Ray at pilit na hinahanap ang mga kaibigan sa tapat ng mga nagsasayawang ground.
You're here for? Tanong ni Ray. Ngunit hindi ito pinansin ni Annalise. Kaya naman, kinorner ng binata si Leonor sa bar counter at kunwaring hahalikan nito. Wag! Pigil ni Leonor kay Ray na ikinatawa naman ito. Maya-maya pa, tumayo na si Ray, hindi para magpaalam kundi para ayain si Annalise na makipagsayaw nito. High school pa lamang, madalas na makilahok sa sayawan si Leonor. Kaya naman, nang marinig nito ang pamilyar tugtog ng When I Know ni Ethan Default na niremix sa ibang kanta na napakagaling na DJ ay walang dalawang isip ito tinanggap ang adyaya ni Ray. Sa lirikong, I found my way home but I still cannot find me, ay pinalitan ni Ray ng lirikong, I found my way home and now I found you. Puno ng emosyong sabay ni Ray sa kanta habang nakatitig sa namumungay na mga mata ng dalagang si Annalise. Maya-maya pa, huminto si Ray at isinuot ang isang pulseras. Ang pulseras ay binubuo ng iba't ibang uri ng mamahaling bato na nabili pa sa bawat bansang napuntahan ng binata at pinakustomize ay walang aninlangang isinuot sa dalagang kakilala lamang. My treasure, sambit nito habang isinusuot sa palapulsuhan ni Annalise ang kumikinang na pulseras. Hindi naman nakaimik si Annalise sa kilig na dala ng kinikilos ng binata at panandaliang nakalimutan ang ipinagluluksa nito. Why? Naguguluhang natanong ni Annalise. You know when you found the one? Because you will not only have a smile on your face. Sambit ni Ray na may paghanga sa mga mata. But in your heart as well. Sabay naman ni Annalise sa binata na kung aakalain mo ay romantic scene sa isang blockbuster movie. Ang kaninang pag-iwas ni Annalise sa pabirong halik ni Ray ay tinutuon nito. Puno ng kabog ang dibdib na lumapit si Leonor upang makadukwang ng halik kay Ray na agad naman itong tinugunan. Dala ng kalasingan, hindi na malayan ni Annalise na sila ay nakarating sa penthouse ng binata, ang penthouse ni Ray. Taliwas sa kalaman ni Leonor, si Ray ang may-ari ng club ng kanilang pinuntahan kung saan sa dami ng branch na itinayo nito ay ito ang piniling madalas tambayan ng binata. Kalapit din ng kanina nilang pwesto ay ang private elevator papunta sa floor ng penthouse nito. At tulad rin ng dalaga ay kalungkutan ang bumabalot sa puso nitong wasak. Sa kabilang banda naman, nagkakasayahan naman si Catalina at Shane sa pagsasayaw kasama nga foreigner na kakilala lang ng mga ito. Okay lang kaya si Leonor? Wika ni Catalina habang sumasayaw kasama ang isang Canadian national at tinatanaw ang kanyang pwesto ni Leonor. Hindi naman ito pinansin ni Shane at pinagpatuloy ang pagtwerk sa harap ng isang Koreano. Sa inis ni Catalina ay hinila nito ang kaibigan sa isang sulok at kinupronta. Napansin mo ba kung saan pumunta si Leonor kanina? Nag-alala na tanong ni Catalina. Hindi, akala ko tinatanong mo. Simpleng sagot ni Shane habang nakikipagkawayan sa kanina kasayaw. Anong ako? Akala ko ikaw tumitingin-tingin. Depensa naman ni Catalina. Shh! Matanda na si Leonor. Kaya na niya sarili niya. At walang hilig sa boys hunting ang ate mo, no? Kaya for sure, nasa counter lang yun. Nagluluksa. Highs. Naawa namang wika ni Shane sa sinapit ng kaibigang si Leonor. Kilala kasi nila ito bilang isang masiyahin at makulit, ngunit masunurin. Magmula rin na magkarelasyon nito si Eros ay sunod-sunuran na ito sa binata. Minsan pa nga sila ay nagkakayayaan mag-outing, ngunit sa kagustuhan nitong sundin si Eros para mabawasan ang pagsiselos at pagkukumpara sa kanya at kanyang mga kaibigan ay sumunod ito. Yun na nga, wala. Sabi rin ng bartender, umalis daw. Nagdadalawang isip na sambit ni Catalina kay Shane. Eh yun naman pala umuwi. Huh, pinakaba mo naman ako. Sambit ni Shane na umaktong nagpupunas ng pawis. Eh kasi, ang siste, may kasamang lalaki. Dugtong pa ni Catalina na halos hindi makatingin ng diretso sa mata ni Shane. Nanlalaki naman
ang matang napabaling ang tingin ni Shane kay Catalina at napatakip pa ng kamay sa bibig. "Finally!" Wika ni Shane na abot langit ang tuwa. "Anong finally? Gaga ka? Wala sa tamang westyo, si Leonora. Nag-iisip ka ba? Paano kung masamang lalaki ang na-encounter nun? Paano kung dinala siya sa liblib, rapin at saksakin?" Gulong-gulo na wika ni Catalina sa takot na mapahamak ang matalik na kaibigan. "Kalma, kalma. Hahanapin natin si Leonor. Diyos ko, yung iniisip mo. Nakakatakot kang kasama." Natatawa naman na sambit ni Shane sa kaibigang hindi na magkanda o gaga sa pag-alala. Kinaumagahan, dali-daling tumayo ang dalaga sa pagkahiga katabi ang estranghero na kilala nito sa club. Hindi alintana ang namumuong bagyo na magbabago ng kanyang kinagis ng buhay. Alauna na nang magkanya-kanya ang mga bata na maglaro at tigilan ang kanilang ama. Puno ang puso ng binatang nakikipaglaro at lalo na ang tawagin siya ng mga ito ng papa. Makikita rin sa mga mata. "Ba't kailangan mong itago?" tanong ni Lias kay Annalise o mas kilala bilang si Ray. "Bakit hindi? Hindi tayo magkakilala, umpisa pa lang. Bukod dun, hindi sila sayo." Nagdadalawang isip na sambit ni Annalise at yumuko. "I can tell it that they are mine. Kilala ko kung ano at sinong sakin." Pinagdidiin ang wika ni Ray. "No, you're not. At isa pa, alam kong ba't naparito ka. Kaya wag sana sa harapan ng mga bata." Pagsusumamo ni Annalise kay Ray. "Ano? Akala mo mamatay tao ako? Are you not aware how news can be? Don't you know how to research properly?" Inis na wika ni Lias kay Annalise. "Nandito ka ba para husgahan ako o hulihin ako?" Takang tanong ni Annalise sa tinura ng binata. "Hulihin?" Simpleng sagot nito at ngumiti na mapanuya sa dalaga. Inirapan naman ito ni Annalise at inilahad ang dalawang baraso na akala mo ay tatalian. Hindi man gustong iwan ni Annalise ang kambal, ngunit matagal itong alam na darating sila sa puntong huhulihin siya ng ginawa niya ng kasalanan. "Yeah, right," wika ni Leonor sa mababang boses. Agad nilingon nito ang anak na masayang naglalaro gamit ang iba't ibang uri ng cars na binili ni Eros. Malayo sa dating Eros, nananakit ng babae ang Eros na kaibigan ni Leonor ngayon. Mula nang lumayas si Leonor upang magtago ay nagsisi ito sa mga nangyari. Matagal nang hindi mahal ni Eros ang dating nobya na si Leonor. Ngunit dahil sa pananakot ng mga magulang nito na itatakwil bilang anak at tatanggalan ng lahat ng ari-arian kapag hindi nilayuan ang bagong nobya ay nagtanim ng galit ang binatang si Eros. Inakala ng binata na sinususulan at puro pagpaawa ni Leonor ang kanyang mga magulang, kaya mas pinapaninggan siya nito. Kaya mula nang lumayas ito ay nagising si Eros sa katotohanan. Nagsisi sa lahat ng pananakit niya sa dalaga, sa babaeng matagal ng panahon niyang nakasama at nag-alaga, tumulong at tumanggap. "Papatayin mo ba kami ng mga anak ko?" tanong muli ni Annalise. "Maaaring wika ni Lias habang nakatitig pa rin sa maluha-luhang mga mata ni Annalise o mas kilala bilang si Leonor. Napahagulgol naman sa iyak si Leonor nang marinig ang isinagot ni Lias. "Hey, you misinterpret," pag-alo ni Lias sa dalaga. "Bago mo ko patayin, pwede bang wag mong idamay ang mga anak ko?" Pagmamakaawa nito sa mababang boses. "Natin," proud namang sambit nito at nginitian ng mga bata. "Ha?" Gulat na sambit ni Leonor sa wika ni Lias. Bukod sa dalawa nitong kaibigan na si Catalina at Shane ay wala nang ibang may alam na ito ang ama ng kanyang anak. "Well, let's say, I'm watching you for a very long time and asking you is a wrong move. Dapat pala di na kita tinanong, kala ko pa naman talaga honest ka." Pag-aasar pa nito sa dalaga. Mas lalong napaiyak si Leonor sa isiping matagal na silang minamanman
ng taong papatay sa kanila at kanilang pinagtataguan. Gustuhin mang lumapit ni Annalise sa mga anak ay parang tuod ang mga paa nitong hindi makagalaw sa kinatatayuan. Hey, I don't mean it in a bad way. If you could give me a chance, I will make up for each time na wala ako para sa inyo ng mga anak natin. Nang kambal. Pagsusumamo ni Lias kay Annalise. What do you mean? Takang tanong ni Annalise na naguguluhan sa tinura ng binata. I want to be a father sa mga anak ko, Annalise. Leonor, whatever your name is, I just want a happy family. Wika ni Lias sa maamong boses at hinawakan ang kamay ng dalaga. Himas ang bracelet na binigay nito noong gabing nabuo ang kanilang kambal. But we don't have feelings for each other. Wika naman ni Annalise. I have, and you will too, eventually, or maybe you already have. Mapanuyang asar nito, sabay tawa si reaksyon ni Annalise. Ang assuming mo naman? Remember our kiss? Ang tagal na nun, 5 years ago pa, my God! Sa office? Oh, it's nothing, just out of boredom. Yeah, boredom. Tatango-tango pang wika ni Annalise na pilit paniniwalaan ng sarili na walang pagmamahal at pagkamis sa bawat halik. Oh yeah, I wish you are bored now so we can devour each other again like French. Ngingiti-ngiting wika ni Lias. Lias! Gulat at sigaw nito sa pinagsasabi ng binata. Buti na lamang ay wala pang kamuwang-muwang ang isipan ng kanilang mga anak. Kung hindi ay baka mas mamula pa siya sa hiya ngayon sa pinagsasabi ng ama nito. How about the bad thing I've done to you? Nag-alalang tanong muli ni Annalise. There's nothing wrong about it. You made my job much easier. You give me a reason. Wika ni Lias sa malalim na boses at muling binigyan ng matamis na halik ang dalaga. Isang linggong na malagi si Lias sa bahay ni Annalise upang mas mapalapit pa sa mga bata at lumipat na sa mansyon nito sa Baguio. Dahil na rin sa paliwanag sa kanya ni Ray na mga nangyari sa loob ng 5 taon, wala na ang kanyang kaba na makita ang kanyang mga magulang at mga kaibigan. Kinuha ng dalaga ang magulang sa San Agustin at ninirahan sa isa sa mga pag-aari ni Lias sa Baguio. Iyak naman ang iyak si Catalina nang makita ang kaibigang si Annalise o mas kilala bilang Leonor. Successful na rin ang mga ito at napag-alaman pang misis pala ito ng private investigator ng kanyang kasintahan. Ang resto naman ay naging shared business na lamang ito ng pamilya ni Eros at Annalise. At si Annalise, isa na ngayong Mrs. Leonor Annalise Rivera Abraham. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Lias at Leonor. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.